Chapter 17. Patrick POV. Ano ba ang pakialam mo? Ikaw nga yung nanghahablet lang bigla dyan eh. And FYI lang ha. Hindi ho ako lasing, baka kayo ang lasing. Wika nito sa akin habang nakayuko ito. Bakit parang napaka-familiar sa akin ang boses na ito? Imposible. Nagmamadali itong naglakad habang pasuray-suray sa may hallway. Sandali pa akong napatulala at kaagad ko itong hinabol. Miss, saglit lang, saan ka ba kasi pupunta? Wika ko dito habang sinusundan ito. Naghahanap po ng CR. Ang laki kasi ng lugar na ito at hindi ko mahanap-hanap kung saan eh. Sagot nito. Iiling-iling naman ako. Naghahanap ka ng CR. Palabas na iyong punta mo eh. Walang CR dyan sa labas, miss, ang layo na talaga ng narating mo. Sagot ko dito na may pagtataka sa mukha. Hindi naman ito nakikinig at nagpatuloy lang sa paglalakad. Hinarang ko naman ito kagad at hinawakan ng kanyang braso dahil parang wala itong narinig lalo na at lasing ito. Paano na lang kung makalabas ito at mawala, di kargo ko pa. Hay nako, dagdagan pa niya ang problema ko. Bigla naman itong napahinto at agad na inayos ang hibla ng kanyang buhok na nakatabing sa kanyang mukha at galit itong napatitig sa akin. Nanlaki ang aking mga mata nang mapagtanto ko ang aking kaharap ngayon ay ang babaeng matagal ko nang gustong makasama. Scarlett? Sweetie? Isa ka pala sa mga guest namin ngayon? Papaano? Gulat na gulat kong tanong dito. Nakita ko rin sa mga mata ni Scarlett na gulat din ito at may halong pagtataka habang nakatitig sa akin. Patrick? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Pautal-utal nitong sagot. Hindi ko na sinagot ang kanyang tanong at kaagad ko itong hinela papunta sa kanilang event. Baka kasi hinahanap na rin ito ng kanilang mga professor at kanina pa ito nandito sa labas. Pagdating namin ni Scarlett sa area kung saan ginaganap ang kanilang event ay kaagad kaming sinalubong ni Professor Ethan. Isa ito sa mga nagpabok sa aking resort kaya kilala ko ito at hindi ko rin nakalain na ito pala ang naging professor ni Scarlett. Good evening Sir Patrick, pasensya na po talaga kayo sa mga nangyari. Kanina pa po talaga namin ito hinahanap sir, hindi talaga namin alam na lumabas pala itong si Scarlett. Nakayuko nitong wika sa akin. Nginitian ko naman ito. Ayos lang po Professor Ethan, may kaunting katanungan lang po sana ako. Ilang taon na ba naging estudyante niyo si Scarlett? Seryoso kong sagot dito. Nakita ko naman sa mukha ni Professor Ethan na parang namumutla ito. Marahil iniisip nito na baka galit ako dahil napabayaan nila ang kanilang student. At ako pa talaga mismo ang nakakita na pasuray-suray ito sa labas. Ang pagkakatanda ko Sir Patrick, almost 3 years na yan si Scarlett dito sa Bulacan. Iba-iba po kasi ang mga professor ng mga iyan at nakadepende din po sa mga course na kanilang kinuha. Ngayon ko lang naging estudyante yan dahil may major subject yan sa akin. Sagot nito. Nginitian ko naman si Professor Ethan. Nakita ko naman sa mukha nito ang pagtataka. Samantalang si Scarlett naman hindi umiimik sa aking tabi habang nakapulupot ang aking braso sa kanyang baywang. Professor Ethan, ipagpaalam ko po sana si Scarlett sa inyo ngayong gabi baka po kasi hahanapin niyo siya. Huwag po kayong mag-alala, ako na po ang bahala sa kanya at hindi ko po siya pababayaan. At isa pa po, asawa ko siya. Nakangiti kong sagot dito. Agad naman nagkatinginan ang mga professor at ang mga estudyante na nandoroon sa event na iyon. Kahit may pagtataka sa mukha ng professor, tumango-tango na lang ito. Napansin ko din na pinagtinginan na kami ng halos mga estudyante at nakita ko sa mga mukha nila ang pagkagulat at ang iba naman napansin ko rin na parang nagbubulungan ito. Agad ko namang binuhat si Scarlett at dinala sa aking sasakyan. Nagawa pa talaga nito na kumaway sa mga ibang estudyante habang nakangiti ito. Napapailing na lang ako sa ginawa ni Scarlett. Hindi naman ito nagpumiglas pa at nakapulupot pa ang braso nito sa aking balikat habang nakasubsob ang mukha sa aking leeg. Pagpasok namin sa loob ng kotse, agad po itong nilagyan ng seatbelt.
Papikit-pikit na ang mata nito habang nakayuko ito. Hindi ko muna ini-start ang kotse, gusto ko munang lumanghap ng sariwang hangin dahil sa mga nagaganap. Diyos ko po, hindi ko akalain na dito ko matagpuan si Scarlett mismo sa aking resort. Totoo ba talaga ito ang mga nangyari ngayong gabi? Bulong ko sa aking sarili. Pababa na ako kanina galing ng opisina nang makita ko ang isang babae na pasuray-suray sa hallway ng resort. Nagtataka pa ako dahil mag-isa lang ito habang naglalakad. Kaya hinablot ko ang braso nito dahil para itong robot na dire-diretso lang ang paglalakad patungong dulo ng hallway. Nang tanungin ko ito kung saan ito patungo, ang sagot nito sa akin ay naghahanap daw siya ng CR. Hindi ko naman alam kung ano ang maging reaksyon ko sa naging sagot nito, matatawa ba ako o mabubuwisit. Hindi ba niya naisip na palabas na siya ng resort at ang reason niya sa akin naghahanap siya ng CR? Dahil sa kuryosidad at inis ko na rin dito, siya na nga itong tinulungan siya pa ang galit. Kaya agad ko itong hinawakan sa kanyang braso upang pigilan. Gulat naman itong napatitig sa akin. Marahil nabigla ito dahil hinablot ko siya, pero iba ang aking nararamdaman nang humarap na ito. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko, dahil naguguluhan din ako sa mga nangyari. Para lang akong nanaginip, napakurap pa ako ng ilang beses baka nga nanaginip ako. Pero totoong-totoo talaga ang mga nangyayari, ang nag-iisang babae na nagpatibok sa aking puso dati pa ay nasa harapan ko na ito. Bigla naman akong napalingon kay Scarlett nang magsalita ito. Pat, gusto ko nang matulog. Gagala pa ba tayo? Tanong nito sa akin habang may kapalyuhang ngiti. Tinitigan ko naman ito sa mga mata. Hindi na, uuwi tayo sa kondo ngayon? Scarlett, ang dami mong dapat ipaliwanag sa akin ha? Seryoso kong sagot dito. Nginisihan naman ako nito na parang nakakaloko. Talagang inaasar ako ni Scarlett ngayong gabi at parang wala itong narinig kung ano ang sinasabi ko sa kanya. Sorry na mahal kong Patrick, opo magpapaliwanag ako mamaya. Kung iyon ay hindi ako makakatulog. Sagot nito at parang nangaasar pa. Ibang-iba na ang Scarlett na nasa aking harapan ngayon. May nalalaman na itong mahal ko, samantalang hindi naman niya ako tinatawag ng ganyan dati. Hindi na ako sumagot pa at pinaandar ko na ang kotse. Napansin ko naman na parang nakatulog na si Scarlett kaya tinanggal ko ang seatbelt at hinela ito para isandal ang ulo nito sa aking dibdib. Habang nakapokus ako sa pagdadrive, nakahawak ang isang kamay ko sa manibela at ang isa naman ay nakaalalay sa ulo ni Scarlett baka kasi napasarap ito ng tulog at bigla itong sumubsob. Nagulat pa ako nang bigla itong gumalaw at nagsalita. Pat, I need water. Nauuhaw na ako. Wika nito sa akin habang nakapikit ito. Bigla akong naalala na ang tubig pala nasa likuran, hininto ko muna ang kotse. Pinasandal ko muna si Scarlett sa upuan at dali-dali binuksan ang pintuan upang kunin ang tubig sa likuran ng kotse. Pagkakuha ko ng tubig ay agad ko itong binuksan at pinainom kay Scarlett. Pinikit-pikit naman ang mata nito habang umiinom ng tubig. Are you okay, sweetie? Ano, masarap ba mag-inom? Tagay pa more, marami pa akong alak doon sa kondo. Panunodyo kong wika dito. Inirapan naman ako nito. Talaga, marami ka pang alak doon? Sige, pagdating natin iinom tayo mamaya. Sagot nito sa akin habang humingiti. Napapailing na lang ako sa sagot ni Scarlett. Pinaandar ko na ang kotse at nag-focus na ako sa pag-drive. Maya-maya ay dumating na rin kami sa kondo at pinarada ko lang ng maayos ang kotse. Kagad ko namang inalalayan si Scarlett na bumaba ng kotse. Pat, ano ginagawa natin dito? Bakit tayo bumaba? Grabe Patrick, nakakalula naman ang mga building dito. Sunod-sunod na wika nito. Agad ko itong inakbayan at sumakay na kami ng elevator, habang pinindot ko ang panel button nito ng 16th floor. Sinipat ko pa ang suot kong relo at nagulat ako dahil mag-2:00 na pala ng madaling araw. Siguro wala na itong tulugan at baka hindi pa ako makapasok nito bukas ng umaga. Tawagan ko na lang bukas ang aking secretary kung ano ang aking schedule.
Pagdating namin sa 16th floor tinap ko kagad ang keycard lock upang mabuksan ko ang pintuan. Nakita ko naman sa mukha ni Scarlett ang pagkamangha nang makapasok na kami sa loob. Pat, ano ang ginagawa natin dito? Grabe in fairness ha, super ganda naman dito at ang lawak pa. Wika nito habang may pagtataka sa mukha. Inalalayan ko muna itong pinaupo sa dining area. This is my condo, sweetie, kaya simula ngayon dito ka natitira at magsama na tayo. Seryoso kong sagot dito. Namilog naman ang mga mata ni Scarlett habang nakatingin sa seryoso kong mukha. What? Dito na ako titira. Patrick naman, pwede ba? Hindi ko na pinatapos ang sinabi ni Scarlett nang takpan ko ang bibig niya at iniba ko na lang ang usapan. Anyway sweetie, anong food ang gusto mong kainin? Wika ko dito. Hindi naman ito sumagot at umiling lang ito. Sure ka sweetie hindi kakain? Marami akong food dyan sa ref. Naku may alak pa naman ako dyan. Wika ko ulit dito habang nakangiti. Napatitig naman ito sa akin habang may kapilyuhan ngiti sa labi. Ayaw kong kumain ng food, gusto ko alak na lang. Nawala na yata ang pagkalasing ko at nahimasmasan na ako Patrick. Sagot nito sa akin. Lumapit naman ako dito at sabay bulong sa punong tenga nito. Hindi ka pwedeng uminom ng alak kapag hindi ka kumain ngayon. Pero kapag kumain ka pwede tayong mag-inom. Wika ko dito habang kumuha na ng pagkain sa ref. Nginitian naman ako ni Scarlett. Pat pwede cup noodles na lang, baka may nakatago ka pa dyan sa cabinet mo. Gusto ko lang ng mainit na sabaw. Sagot nito sa akin. Tumango naman ako at kumuha na ng cup noodles. Habang naghihintay na kumulo ang tubig nilapitan ko naman si Scarlett. Seryoso ko muna itong tinitigan sa mga mata bago nagsalita. Alam mo ba Scarlett kung ilang taon akong naghintay at labis na nangungulila sa'yo? Hindi mo man lang naisip kung ano ang nararamdaman ko. Bakit hindi mo man lang sinabi na nasa Bulacan ka na pala? Agad na wika ko dito. Malakas naman itong napabuntong hininga at hinawakan ako sa kamay. Patrick, gusto ko lang naman kasi patunayan sa sarili ko na kaya ko talaga. Na without you, kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Ayaw kong umasa sa iyo para lang makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Ikaw na nga yung gumagastos sa pamilya ko at pati ba naman ang aking pag-aaral aakuin mo pa? At hindi maaari iyon. Alam mo kung bakit, kumpleto pa naman ang katawan ko eh. Hindi ako pilay, at higit sa lahat hindi ako bulag para ipaako sa iyo ang responsibilidad ko. Mahabang sagot ni Scarlett sa akin. Parang bigla naman akong natamimi sa sinabi nito. Kaya nga tinanggap ko ang offer ni Tito para maibigay ko ang lahat ng mga pangangailangan mo. Tapos ngayon gusto mong sabihin sa akin na kaya mong tumayo sa sarili mong paa without me? Napaka-unfair mo Scarlett, hindi mo man lang naisip kung ano ang aking nararamdaman sa tuwing naalala ka kapag na-miss kita. Naiinis ko namang sagot dito. Marahil napansin siguro nito na parang tumaas na ang boses ko kaya napayuko naman si Scarlett habang nagbabadya na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko talaga maiwasan na maawa dito sa tuwing napapaiyak ito. Tinigilan ko muna ito sa pagtatanong dahil naalala ko pala ang tubig na pinapakulo ko baka naubos na iyon dahil kanina pa kami nag-uusap nito at hindi pa kami nagkakaintindihan. Agad akong naglagay ng mainit na tubig sa cup noodles. Pat, I'm sorry for what I've done. Sorry because I didn't tell you the truth. Pagpapakumbaba nitong wika habang tumutulo ang luha. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ko habang nakita ko si Scarlett na umiiyak. Kinabig ko naman ito bigla at niyakap ng mahigpit dahil hindi ko kaya na makita siyang ganito. Sweetie I'm sorry, masama lang kasi ang loob ko dahil hindi mo man lang sinabi sa akin andito ka na pala sa Bulacan. Ang buong akala ko nasa probinsya ka pa eh. Wika ko naman dito. Mas lalo naman itong napahagulgol ng iyak habang nakasubsob ang mukha sa aking dibdib habang tinapik-tapik ko naman ang likod nito. Alam kong may pagkakamali din ako Patrick, kaya nakahanap ka ng ibang babae.
Dahil kung sinabi ko lang sana sa'yo ng maaga hindi dapat mangyari ang ganito. Ang taasterisk ako kasi dahil sa kagustuhan kong makapagtapos ng pag-aaral hindi man lang ako nagpaparamdam sa'yo. Sagot ni Scarlett habang humihikbi. Kumalas naman ako sa pagkakayakap dito at tinitigan ito sa mga mata. So, nagseselos ka sweetie dahil sa nabalitaan mo na may naging katabi ako na babae? Nakangiti kong sagot. Tinapik naman ako nito sa balikat at biglang napatayo habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ah. Bakit ako magseselos? Kaya ka nga nandoon din sa resort na yon kasi magkasama kayo ng Sofia na yon. Wika nito habang hindi makadiretso ang tingin sa akin. Iiling-iling naman ako habang nakatitig sa kanya. Now tell me, kung hindi iyon selos. Anong tawag dyan? Bakit ka napahagulgol ng iyak? Wika ko dito habang nakangiti. Napataas naman ito ng kilay habang kumakain na ito ng noodles. Alam mo Patrick kung may naging masama sa akin, siguro mas piliin ko na lang na umintindi kisa magalit din at gantihan ka. Oo aaminin ko na saktan ako ng sobra dahil sa ginawa mo. Pero wala nangyari na ang dapat hindi mangyari. Sagot nito habang nakita ko naman sa mukha nito ang kalungkutan. Alam mo sweetie, wala naman talagang nangyari sa amin ni Cynthia. Pinipilit lang kasi niya na may nangyari sa amin dahil alam ko na matagal na siyang may gusto sa akin. Wika ko kay Scarlett. Nakita ko naman sa ekspresyon ng mukha nito na hindi ito komportable sa naging sagot ko. Naku tigilan mo ako Patrick, mga palusot mo bulok na yan. Sabihin mo na lang kasi sa akin ang totoo na meron talagang nangyari sa inyo ni Cynthia. Sagot nito sa akin. Nginitian ko naman ito habang hinahawakan ng pisngi ni Scarlett. Wala nga promise. At isa pa, hindi na ako masyadong lasing noon sweetie dahil nakatulog ako pagkatapos nating mag-usap nung time na iyon. Sagot ko naman dito habang seryoso na tinitigan ang mukha nito. Inirapan lang naman ako ni Scarlett habang sumusubo ng noodles. Paano nangyari na nakarating ka sa resort na iyon? Ano ang ginawa mo doon? Siguro, nag-date kayo doon ano? Sagot nito habang may pagdududa. Napahagalpak naman ako ng tawa dahil sa reaksyon nito. Siyempre ako ang may-ari, kaya malamang nandoon din ako. Maiksi kong sagot dito. Nanlaki naman ang mga mata ni Scarlett dahil sa pagkagulat. What? Ikaw ang may-ari sa resort na yon? Iyon ba ang ipinamana ng Tito Oliver mo sa'yo? Sagot nito habang may pagtataka sa mukha. Tumango naman ako dito. Buti na lang talaga sweetie palagi natin pinipili ang pagpapatuloy dahil darating din talaga ang panahon na papabor sa atin ang tadhana. Nakita mo ba na kusa na tayong pinaglapit sa isa't isa? Nakangiti kong wika dito. Nginitian naman ako ni Scarlett at tumayo na papuntang lababo. Hindi ko man lang namalayan na tapos na pala ito kumain ng cup noodles. Oo nga Patrick Hindi natin pwede iaasa lang sa tadhana ang relasyon natin, kundi desisyon pa rin nating dalawa ang nakasalalay dito. Dahil kung hindi tayo nagkatagpo ulit magkikita pa ba tayo? Wika nito sa akin. Pinindot ko naman ang dulo ng ilong nito.